Good evening po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, may nagtanong po sa akin kung gaano daw yung temperature sa incubator. So ngayon may mga itlog po dito. Puno kasi yung aking incubator. Hinahanda ko lang ito kasi may malapit na po diyang mapisa. Kaya ayan, yun, upgraded po yun, anak ng hybrid to hybrid. Tapos ito inisa ko na lang yung may lahing broad-breasted at saka bourbon red. Ayan, so pag napisa na is madali na lang yung i-segregate Ito, reject itong tatlo. Tapos yung apat, anak po yan ng hybrid po yung tawag dyan hybrid, ibinangga ko sa broad-breasted. So hybrid pa rin yan. Yung iba, tinatawag yan na semi-pure. So dito po tayo, balik po tayo sa tanong ng ating kapatid kung ano po daw yung tamang temperature o ano yung temperature na ginagamit ko po sa aking rep incubator. So ito, alam ko po marami pong matutulungan ito kung sakali man. Ang pinaka-idea na ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid is hindi po itong thermostat talaga yung ating pinaka-reference. Ayan. So nagsimula ako dati, yung pinaka-reference ko po is yun pong thermostat. Pero kalaunan, sa katagalan ko na po sa pag i-incubator sa itlog ng aking mga pabo is hindi na po yan yung reference ko. Kumbaga, yung thermostat is ito na lamang po yung tawag ito, anong term na magandang gamitin dito is ito po yung aparatos kung saan sila po yung nagko-control, ayan, para makuha po natin yung tolerance na init na gusto nating i-apply sa loob ng ating incubator. Katunayan nga, kung nakikita nyo mga kapatid, 34.8 patay. Ayan. Hindi ko na kasi ito kinalibrate na lang mga kapatid, itong thermostat. Pero ginawan ko ng test run bago ko po siya nilagyan ng itlog. Ayan. So dito po papasok yung sagot sa tanong ng ating kapatid kung ano po yung tamang init o Fahrenheit o temperature sa loob ng ating incubator. So ito po, para mas madali at klaro po sa atin, ipapakita ko po sa inyo itong room temperature. Ito po kasi yung pinaka-tawag dito. Ito po yung nagbibigay sa akin ng indicator para kahit hindi po yan tama yung init na nandyan sa basa ng ating thermostat, is accurate po yung init na kailangan po sa loob ng aking incubator. Ayan kanina 34.8. Yun po kasi yung maximum para makuha ko po yung init sa loob. Pero inuulit o pinapasiuna ko na po sa inyo mga kapatid na hindi po yan yung aking batayan. Kasi mayroon po yung dalawang room temperature sa loob na ito po yung aking sinisipat o ito po yung nagbibigay sa akin ng indicator na tama po yung init na nasa loob. Marami po itong klase mga kapatid, may mga plastic, may mamahalin. Pero ito, mura lang po yung ginagamit ko, pero kita ko naman na accurate po yung mga ganitong thermostat, thermometer. Ayan, accurate po. So sa tanong po ng ating kapatid is gaano daw ilang degree Celsius daw yung kailangan sa loob ng incubator o init sa loob ng ating incubator para makapagpapisa po tayo. So kung nakikita nyo mga kapatid, ito po yung degree Celsius, itong C sa left side. Tapos sa right side naman is ito pong Fahrenheit. Saka ko lamang po nakuha yung tamang temperature sa loob ng aking incubator mga kapatid nung nag-search po ako sa Google. Sa mga grupo na rin ng incubator, may nagpasa kasi doon na study po ng mga scientists o nag-aral talaga patungkol po sa init na kailangan po ng mga itlog. So doon ko po nakita at napansin na ang kailangan po sa itlog ng pabo is dapat 100 Fahrenheit. Ayan. Ito po talaga yung unang pumasok po talaga sa aking isip na tinandaan ko po. Ang problema lang, 100 Fahrenheit. Yung ang basa naman sa ating thermostat, degree Celsius yung basa niyan mga kapatid. Ayan kita nyo, 34.6 degrees Celsius. 0.C nga yung nasa itaas
Pasiuna ko lang sa inyo mga kapatid, mas maganda po na gamitin nyo po is ganitong thermostat po. Kung may mas mamahalin pa kaysa nito, yun, maaari nyo yung gamitin mga kapatid. Pero ito po yung mai-recommend ko sa inyo. Huwag na po kayong gumamit ng ganito. Ito, mura lang kasi itong ganitong klase. Ayun, nalaglag yung bumbilya. Andun. Mura lang kasi itong ganitong thermostat mga kapatid. Kaya lang, kunting sagi lang. Kunting sagi mo lamang po sa kanyang sensor. Nag-iiba na po yung kanyang reading na ibinibigay sa atin. Nagtataka naman tayo pagkagising natin, nagsipati natin yung loob na thermometer is sobrang taas na, minsan naman sobrang baba. Kaya kung ihambing ko po yung tawag dito, tibay at accurate ng thermostat, yung pinakita ko sa inyo, yun. Tapos dito, mas maganda po ito mga kapatid. Ayan, mula nagsimula po ako, mga isang taon na po ang incubator na ito na pinatakbo ko po. Ayun, hindi po nag-iba-iba yung kanyang reading. So, ayun na po. Ayun nga, parang nahirapan ako sa simula kasi ano po yung equivalent ng 100 Fahrenheit. Ayan, yung 100 Fahrenheit sa degree Celsius. Minsan kasi may kabubuhan talaga ako, di talaga naiiwasan, kumbaga parang delay yung response ng aking isip. Kaya ayun, parang naging problema sa akin. Pero ganun pa man, kahit parang naging problema sa akin, paano ko po makukuha itong 100 Fahrenheit equivalent sa degree Celsius? Ayun, ang ginawa ko mga kapatid is, kung nakikita nyo, itong 100 Fahrenheit mga kapatid, dapat kasi hindi po siya lalagpas sa 100 Fahrenheit. So, doon ko po naisip na mag-adjust na lang ako dyan sa thermostat hanggat makuha ko po ang 100 Fahrenheit. So, may tolerance kasi ito mga kapatid eh. Ayun nga, nalaman ko po na epektibo sa aking incubator is nasa 99.5 to 100 Fahrenheit. Yung kailangan ko pong i-required na init sa loob ng aking incubator. So, ayun. Doon po nagsimula na yun na po yung aking ginamit. Dapat nasa 99.5. Kasi nga, dalawa po yung room temperature ko na nasa loob. Yung pinakaunang room temperature ko po talaga mga kapatid is dapat nasa 99.5 Fahrenheit po siya. Kaya yun, yung tolerance na binibigay ko ngayon, 99.5, yung may dot hanggang 100 Fahrenheit po. So sa tanong po ng ating kapatid, kung accurate lamang po yung ating thermostat, ayan mga kapatid, oh. Ayan, umilaw na po siya. Kasi bumaba siya kanina sa 34.3. Ayun, yun po yung kanyang pinakamababa. Pagkaabot niya ng 34.3, saka iilaw. Ayan, tumaas na po na uli ng konti. 34.5 na po. Ayun, so ayun na, balik po tayo doon sa pinag-uusapan po natin na ayun nga, pwede na nating hindi kukunin yung tamang init sa ating thermostat basta't mayroon lamang po tayo ganito sa loob. Kung titingnan nyo po, mayroon po kasi yan sa loob. Ipapakita ko po sa inyo para ebidensya po talaga na maniniwala po kayo. Saan na yun? Dito sa baba konti. Ayan oh. Ayan, kung anong reading ngayon yan. Ayan. Ito kasi gana yung kulay, yung nasa wala mga kapatid. 99.5 lamang po yung seat niyan, kaya bumaba po siya, nasa mga 90 po siya ngayon. 94. Binuksan ko kasi. Ayun po mga kapatid, yun po yung aking sinisipat sa labas. Papaliwanag ko sa inyo para sa ganun ay makakuha po talaga kayo ng idea. So, ang requirements po sa loob ng incubator mga kapatid is nasa, hindi po siya dapat lalagpas sa 38. Kung nakikita nyo, 37
32, 34, 36, 38, 40. Ayan. Bawat guhit dito sa degree Celsius ng side mga kapatid, dito sa bandang wala, dapat hindi po siya lalagpas sa 38. So dapat nasa 37.5 po siya to 38. Kung accurate po yung ating thermostat. Kahit hindi po yan accurate mga kapatid, basta at masisipat lang natin. Kita nyo no? 34.2. Binuksan ko kasi kaya umilaw. Basta iilaw po yan sa 34.3. Tapos mamatay po siya sa 34.8. Kasi nga yung 34.3 to 34.8, yung equivalent na init po sa room temperature na nasa loob ko po nilagay, yung dalawa na yun mga kapatid, hindi po sila pareha. Kasi nga yung nasa loob na isa, yung nasa bandang wala, yung kanyang reading is 99.5, sa kabila naman is 100 Fahrenheit po. So yun pong una, yun po talaga yung pinakaluma ko pong room temperature na ginagamit sa loob ng incubator. So balik po tayo doon mga kapatid. Isipin nyo na lamang po na kung mag-i-incubator po kayo ng pabo, dapat hindi po siya lalagpas sa 100 Fahrenheit at saka sa 38 degrees Celsius. Ayan, Celsius po itong sa wala, Fahrenheit po itong sa too. Ayan, kanan at kaliwa. Yan o, straight po yan, 100 Fahrenheit at saka yung 38 mga kapatid. So kayo na lamang po mag-adjust mga kapatid. Kahit hindi po yan aabot dyan sa inyong thermostat, pero yung sa loob, pag maglagay po kayo ng ganito, maganda dalawa o. Ayan o, 34.8, napatay po siya. Kasi nga yung 34.8 kuha na po yung init na requirements ko po sa loob. Yung isang thermometer 99.5 Fahrenheit. Tapos yung iba ay yung kabila, yung sa kanan 100 Fahrenheit na po yon. Hindi po sila pareha ng reading mga kapatid. As if na po talaga yan na may mga discrepancy po yung mga ginagamit natin na mga aparatos. Pero ayun nga, tested ko na po yung isang room temperature na nasa loob na basta't papalo lamang po siya sa 99.5, alam ko po makapagpapisa po ako ng aking mga itlog. So ayun mga kapatid, nasagot na po natin yung tanong ng ating kapatid na nagtanong. So dapat po hindi po siya lalagpas sa 38 degrees Celsius. So dapat isiset mo siya sa 37.5 to 38 degrees Celsius. Tapos dito naman sa kabila, kung ito po yung Fahrenheit ang gagamitin mo, dapat na po siya, nandun po siya sa 99.5 Fahrenheit to 100 Fahrenheit. So sana po mga kapatid, nakabigay ito ng kaunting impormasyon doon po sa ating kababayan na gustong matuto pagdating po sa incubator. Inuulit ko po mga kapatid, hindi po ako masyadong magaling na po talaga sa pag-i-incubator. Pero pagdating po dito sa recubator ko po na ginagamit ko po sa aking mga itlog ng pabo, ayan, yan po yung may babahagi ko po sa inyo. Kahit saan nyo po ako pwedeng tanungin, kaya ko pong sagutin kayo basta patungkol lamang po dito. Pero pag doon na po sa mga automatic, ayan, hindi po ako marunong yan. Kasi ayun nga, ito lamang po yung gamay ko po sa ngayon dahil ito lamang po yung alam ko. Hindi na lamang po ako naghangad doon sa tawag dito automatic kasi nga hindi ko pa po yun alam. Tapos ang isa pang problema doon is malaki po yun ng konsumo ng kuryente kumpara po natin dito sa manual. So ito lang manual, sapat na po sa akin itong manual mga kapatid dahil kahit paano is nagamay ko na po yung mga pasikot-sikot patungkol po dito. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa baguhan na mga kababayan natin na gusto pong matuto ng recubator o pag-i-incubator ng itlog ng pabo. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.